Alright! Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa amang sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. At syempre mga kababayan ko, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! And also mga kababayan ko, syempre hindi rin kakalimutan, i-shoutout natin at saka i-acknowledge natin ang ating mga channel members. Nandyan sila si Evelyn Worley, Shirley Fernandez, Carclia, Jane Tiberio Pilayo. Nandyan rin si Cosmo Defender, Samuel Membrado, and Via Bibar. Okay, so mga kababayan ko, kahapon ko pa sana sasabihin to. Kaya lang busy-busy si Ivan eh. May mga event kasi aking mga anak mga kababayan doon sa kanilang school. So wala na naman po kahapon si Ivan. So ngayon ko to sasabihin, natapos na lang ang kanilang isinagawa na Trillion People March mga kababayan na yun po sinabutahi ng mga DDS, hindi pa rin nagtagumpay. Presidente pa rin po si President BBM. At ito si Sara, naudlot ang kanyang pangarap mga kababayan. Diba? Naudlot ang kanyang pangarap. Kasi yung isinisigaw ng mga DDS na italsik o tatasik, patasikin sa pwesto si President BBM at saka ipalit daw ang kanilang sinto-sinto na BP mga kababayan, hindi nagtagumpay. Diba? Kahit nagsanapwersa yung padapa laban, yung maisog rally, yung Kojek mga kababayan, alam nyo ba yung Kojek? Yung KOGC, nagsanapwersa at saka sinabutahin nila yung rally ng mga dilawan mga kababayan, hindi pa rin ho nag-prosper. Naudlot pa rin ang pangarap ni Sara Duterte. Hanggang dyan ka na lang. At saka this coming February mga kababayan, maghanda-handa na lang itong si Sara kasi i-open na naman ang impeachment trial against sa kanya mga kababayan. O, diba? Diba mga ka-DDS? This is getting exciting. Diba? So ngayon mga kababayan ko, dahil hindi nag-prosper yung isinagawang rally ng mga ka-DDS natin the other day mga kababayan sa rally, well, itong si Joy De Viber, meron siyang sinabi sa nangyaring rally the other day mga kababayan. Sabi niya, hindi pala si Joy De Viber, si Kificho. Sabi niya, ngayon lang ako nakakita ng rally na walang pinaglalaban. Naobligahan lang magsalita para di mahalata na kampi na sila daw mga kababayan. Ulitin natin, ngayon lang daw siya nakakita ng rally na walang pinaglalaban mga kababayan. Okay lang ba sa inyo mga kakampings na wala na kayong pinaglalaban? Di ba gunggong talaga eh. Ito kasing utak ni Kificho mga kababayan, nandyan kasi sa kanyang puwet. Di ba? Meron hong ipinaglalaban ang mga dilawan Kificho. Meron ho yan. Ang dami nga eh. Ang dami ho ng listahan mga kababayan. Hindi lami. Ang haba ho ng listahan ng ipinaglalaban na mga pinklawan. Pero hindi nyo lang kasi nagustuhan. Kasi iba ang kanilang ipinaglalaban mga kababayan. At saka iba rin po ang kanilang gustong isisigaw ng mga kakampings o ng mga dilawan during sa rally. Kasi ang gusto po ng mga dilawan, siyempre ito po italiwas sa gusto ng mga DDS. So dito po sa listahan na inilabas ng mga kakampings, sabi dito, Policy Revolution versus Personality Cult the mga kababayan. Alam ba ang totoo para sa Pilipinas? So sabi dito, jail every official and contractor behind the flood control scam. So yan po ang tama. Ang panawagan ng mga kakampings, yan ang tama mga ka-DDS na ikulong lahat ng mga sangkot sa flood control anomaly. Yan ang gusto nila, lahat ng mga korap na opisyal. So sabi ba dito, get every stolen peso back, no excuses. At yan po inagawa na ho ni President BBM mga kababayan na umpisa na ho yan. Diba si Henry Alcantara, yung district engineer ng DPWH mga kababayan, nagsauli na ho ng 110 million pesos. So yan na po ay naumpisahan na ng ating gobyerno mga ka-DDS.
Si President BBM lang ang nakagawa niyan. Hindi yan nagawa ni Digong. Pero ang gusto kasi ng mga DDS, iba ang sa kanila mga kababayan kasi ang gusto nila, bring him home daw. Dapat nga 'di ba? Bring him home si Roque. Hindi dapat si Digong. Kasi si Digong, meron pa siyang hinaharap or kinakaharap na kaso doon sa ICC. Pero si Roque, puro lang papugi at saka paipal at saka sumiksik sa gilid na mga Duterte. So dapat ang panawagan ng mga DDS, bring him home. Dapat si Roque. At saka isa rin po sa kanang panawagan mga kababayan, Sara Duterte for President. Diba? Accurate yan mga ka-DDS kasi gusto nyong i-install si Sara on the spot. Gusto nyo kasi na shortcut. Ang kanilang panawagan rin ay Marcos resign at saka hair follicle test for the president daw mga kababayan. Diba? Yan ang apat na major nilang panawagan kay President BBM mga kababayan at saka sa gobyerno natin. At yan po'y taliwas talaga, malaking kaibahan ang panawagan ng mga kakampings at ng mga dilawan mga kababayan. O diba? Tingnan nyo, napakalayo talaga. So nga mga kababayan ko, dahil nabanggit dito, yung number 4 na hair follicle test for the president daw. So ngayon, ibabakita ko sa inyo ang vlog ng isang DDS na kinontra at sinagot ang kapwa niya, DDS mga kababayan. For more details, let's watch this. Can you compel President Bongbong Marcos to undergo a hair follicle test for drug use? The answer is no. Why? Because he is the president of the Republic of the Philippines, a constitutional officer whose powers, liabilities, and accountabilities are governed exclusively by the Constitution or the Charter, not by ordinary statutes or HR-based regulations. RA 9165, Section 36 lists who may be subjected to mandatory or random drug testing: students, employees, drivers, law enforcers, gun applicants, criminally charged persons, and candidates for public office. A sitting president is nowhere on that list by deliberate legislative choice, not by accident. And jurisprudence already shut the door on coercive drug testing as a political weapon. In Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board, decided in 2008, the Supreme Court upheld drug tests only for students and employees, but struck down mandatory drug testing for candidates and person facing criminal charges, declaring it an unconstitutional intrusion on liberty, privacy, and the presumption of innocence. If candidates who do not enjoy presidential immunity cannot be forced, then a sitting president is constitutionally insulated even more. Add to the core doctrine, the burden of proof lies on the accuser, never on the accused. Walang test results, walang medical records, walang witness, only a bare allegation lacking evidentiary weight. O ngayon mga ka-DDS, mismo ha, kalyado ninyo na DDS ang nag-explain para sa inyo, hindi nyo pa rin ba yan maintindihan? Kung talaga eh. Ang ibig sabihin, according po sa isang abogado na hindi pwedeng pilitin na mag-undergo ng drug test ang isang presidente. Diba? Pero kayo pinipilit ninyo, sinabihan nyo na nga o sinabihan na nga kayo, diba noon ni Harry Roque noon mga kababayan tungkol doon kay Digong. Kasi Digong ng time na yon, siya po ay gin-challenge ni Trillanes na mag-undergo ng drug test. Pero ito si Digong, hindi siya nagpa-drug test mga kababayan. Bakit? Kasi alam mo ni Digong na siya ay positive. Diba? Inamin ho yan ni Digong mga kababayan na siya gumamit po ng droga. Gumamit po siya ng isang marijuana, umamit siya marijuana at saka yung lagi niyang ginagamit na patch mga kababayan, yun po ay drugs, 'di ba? Kaya hindi na pa-drug test yung si Digong. Kasi kapag siya ay magpa-drug test mga kababayan, siya ay siguradong positive. Yan po mga ka-DDS. Yung sinabi ni Harry Roque na hindi pwedeng pilitin si Digong, yan rin po dapat ang i-apply ninyo kay President BBM, 'di ba? Huwag kayong masyadong selective dyan, gunggong talaga eh. So nga mga kababayan ko, alam niyo ba, napansin niyo ba itong mga DDS na bumalik ngayon sa hair follicle drug test? Kasi nga yung mga dumaan na mga rally nila na kahit sumiksik sila sa INC na rally, kanilang sinabutahe mga kababayan at saka doon sila
Sumiksik kasi para sabihin na marami silang mga rallyista ang mga DDS, hindi pa rin nagtagumpay. Diba? Nagsalita na nga ito si Aimee Lacson, nagsalita na nga si Marcoleta, nagsalita na nga si Guanzon, wala pa ring epekto. Ang dami ho mga anti-Marcos, ang dami ho ditong gustong i-install si Sara Duterte na nagsalita sa mga previous rally ninyo, hindi pa rin nagtagumpay. Diba? Kasi wala kayong bilang. Iilan lang kayong mga nagrally ng mga DDS. Kapag DDS lang, pure DDS mga kababayan, nakita ho natin sa rally, 'di ba? Sa Trillion People March, iilan lang po ang DDS doon. Sila lang ay sumama doon sa mga dilawan para magmukhang marami mga kababayan. Pero noong time na sila ay nagtambay doon una sa Luneta at sa area rin po doon sa may sa may Minjulan area ba yun mga kababayan, nandun po yung mga DDS, iilan lang po sila doon. Mga siguro hindi nakaabot ang 200 lahat mga kababayan. So ibig sabihin, marami lang sila sa social media. Pero sa actual talaga, at kapag hindi sila sasali sa INC mga kababayan, iilan lang po yung mga DDS. Bakit? Kasi karamihan sa ila, mga keyboard warriors. Yung mga trolls mga kababayan. Yung mga account sa FB na walang mukha, at saka yung mukha na halatang-halata talaga na trolls mga kababayan, ganon lang ho sila. Kaliit. Sakto ba yung kaliit? Diba? Kakarampot lang po ang mga DDS mga kababayan. Sa ngayon, itong mga ka-DDS natin, abay, merong plano mga kababayan. Ano sa Ivan? Hindi siya pasabog, kundi kalokohan. Kanila na naman po ditong binodol yung mga kababayan natin na mga OFW mga kababayan. Anong ginawa nila sa Ivan? So dito ko ito nakita sa post kay Joy the Viber. So ang post ni Joy the Viber mga kababayan, gusto nila kasi pinadalhan ho ang kanilang mga followers na mga OFW at saka hindi lang po OFW mga kababayan, pati rin po nandito sa Pilipinas. Pinadalhan nila ng Drive file na kung saan yung nandun sa file mga kababayan ay yung parang checklist yata, yan if not mistaken, parang checklist yata merong letter. That's while nga kanilang i-fill up yung checklist mga kababayan, gusto ho nitong magunggong na mga DDS vlogger na to i-vlog ng kanilang mga followers or mga viewer. Nagets ba natin? So while sila ay nag-fill up mga kababayan, like for example, ito po na video na to, gusto nila na i-vlog yan. Or kung gusto po ng viewer na yon o kanilang followers na yon na magsalita, parang vlogging style mga kababayan, gusto nila gawin yan. Bakit? Kasi ito ang kanilang content mga kababayan. Kasi kung iisipin natin mga kababayan, di ba walang kwenta talaga para saan pa ang signature campaign na yan? Mapapalabas ba nila si Digong na nandun sa ICC mga kababayan sa pamamagitan ng signature campaign na yan? Di ba nakakatawa talaga So ito ang kanilang plano ngayon. Ito ang kanilang pasabog mga kababayan. At saka para maintindihan natin, meron kasing ginawa na vlog itong si Paulino, yung gunggong na taga Davao mga kababayan. At saka para maintindihan natin, let's watch this. Hindi pa tapos ang laban, kaya kami naman. Makisali na sa Global Signature Campaign para maitama ang mali. Alam niyo ba na may 4 na nakabimbing kaso sa Korte Suprema ukol sa pagpapadalang iligal kay PRRD sa ICC? Ito ang GR numbers 278747, GR 278798, GR 278763, at GR 278768. Lahat ng ito ay kumikisyon sa di makatarungang pagtrato kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng ating gobyerno. The Supreme Court is the last frontier of the Filipino people. That is why we respectfully urge the Honorable Court to take on these 4 actions. Number 1, act on the 4 pending petition. Number 2, declare void any act of the office of the President or its officials that violates due process, exceeds executive authority, or ignores judicial procedures in relation to the arrest and treatment of the former President Rodrigo Roa Duterte. At number 3, uphold the Constitution and the independence of the judiciary and make clear that no public official is above the law. And number 4, direct the office of the President to take all lawful steps to bring former President Duterte safely back to the Philippine jurisdiction under the protection of the Philippine law. In short, pauwiin natin si PRRD. Tama. So paano ba natin sisimulan to? Una, mag-download muna kayo ng kit sa pamamagitan ng QR code or ang link sa comment section.
Eto ang laman ng kit. Ang letter natin sa Supreme Court at ang signature sheet na kailangan nyong i-download at i-print. Alam nyo ba, yung signature sheet consists of 22 slots. Myself, ikaw, yung pamilya mo at yung mga kaibigan mo. Isalin nyo na din yung chismosa nyong kapitbahay. Katulad nito, papirmahin nyo na yan. Huwag kalimutan i-document ang pirmahan. Pwede kayong mag-livestream or mag-upload ng video on any social media platform para may ebidensya. Hindi kami trust, hindi kami trust, hindi kami trust. Duterte kami, Duterte kami. Kapag may completed signature sheet ka na, At may video documentation ka pa, punta na sa checklist form. eto yung checklist form. Scan nyo yung QR or i-click yung link sa comment section. Eto yun. This is what it looks like. Sagutan nyo lang at huwag kayong mag-skip. Tapos ka na sa checklist form, kumuha ka ng brown envelope, ilagay mo yung completed signature sheet, at ipadala mo sa Unit 224 Palmetto Place Condominium, Maa, Davao City, 8,000. Iipunin namin lahat ng mga signatures ninyo at ipapadala namin sa... Korte Suprema, gagawin natin attachment doon sa sulat na ipapadala natin sa kanila. Mga kababayan, magtulong-tulong tayo. This time, Kami naman. Joker pala to mga kulto na to mga kababayan. Di ba nakakatawa talaga eh? Alam nyo ginawa na nila yan? Yung Run Sararan mga kababayan. Meron ho doon sa Davao City. Nagkaroon ho sila ng signature campaign para daw mapapauwi yung si Digong mga kababayan. Napauwi ba na si Digong? Hindi. Di ba mga ka-DDS? Gunggong talaga eh. So tatanungin natin itong ating mga ka-DDS mga kababayan. Naniniwala ba kayo sa pautot nila? Di ba? Ginagamit lang ho kayo. At saka, kapag meron ng involved na pera dito, magdududa ka na. Sampalin mo yung apat na maggunggong na yan. Yan po si Paulino, yan po yung nandun sa dahig ng una, si Joy de Viber, at saka yung isa mga kababayan, nakalimutan ng name eh, parang yan yata yung sinasabi nila na yung kabit daw ni Digong. Di ba? Nakalimutan ko lang eh. Ito ang pasimuno ngayon sa signature campaign. Ginagamit na naman po nila ang mga kababayan natin, mga OFW mga kababayan, binubudo na naman nila. Ito naman kasi mga OFW na mga DDS, oto-oto at saka tanga mga kababayan, di ba? Speaking of obob at saka tanga mga kababayan, ibabakita ko sa inyo ang isang show na kung saan dinorog si Malu Tequia at saka yung mga ka-DDS natin mga kababayan. For more details, let's watch this. Dito pala si Miss Malu Tequia. Ma'am, where are you at? Si Miss Malu, ayan, si Miss Malu, oo. Nakakatuwa si Miss Malu kasi DDS yan eh. Nag-guess ko yan sa TV, tinanong ko siya, ma'am, DDS ka ba? Hindi naman ako talaga ganun, ma'am, DDS ka, tigil-tigilan mo yan. Dapat mga matuwa ka, DDS ka, kasi for the very first time, may DDS na matalino. Di ba? Ang hirap kausap ng mga DDS eh. Pero masarap mag-joke sa mga fans ni Duterte. Alam mo kung bakit? Kasi hindi sila napipikon. O baka hindi rin nila gets. Nag-gets ba mga ka-DDS? Ang ibig niya sabihin na maganda daw makipag-joke sa mga ka-DDS kasi hindi daw napipikon. Or baka hindi lang nila naintindihan. Ang ibig sabihin, hindi nyo kasi naintindihan o hindi nyo alam na kayo pala ay bobo. Hey, di ba? Yun ang ibig sabihin nun. Pero hindi yung mga hindi tumawa, hindi nakantindi. Pero yung mga magaling mag-isip mga kababayan at saka alam na ho yung anong kasunod nun, matatawa talaga. O di ba? At saka isa rin po sa nangyari doon sa rally mga kababayan, naalala ba natin yung lagi kong ipinapakita dito na isang abogado na rakista mga kababayan? Yung si Attorney Ibanez, si Carlo Ibanez mga kababayan, meron silang banat doon or meron silang event doon sa rally. Sila po ay tumugtog mga kababayan. At saka ang kanilang bokalista ni Attorney, meron siyang banat kay Digong. Ito po ay nag-viral mga kababayan. For more details, let's watch this. Woo! Who is this stupid God? Yan yung tanong nung isa. At nung sinabi niya yan, ang daming pumalakpak. Tas nag-vigil dun sa stupid God na yun nung isang araw. Anong sense nun? My God is not stupid.
He's a wonderful and loving God. Marami siyang mga mirakulo, andyan. Maraming testimonies. Mga obvious, parting of the Red Sea, multiplying the bread, turning water into wine. Kahit sino ka pa, hari ka, presidente, or ex-presidente na naghahari-harian, pwede kanyang gawing karton. Tatay mo, karton! 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 O, di ba? Bagong pang-asar nila sa mga DDS mga kababayan. Tatay mo, karton. Kasi ang laging sinisigaw po ng ibang mga kakampings natin, di ba? Sara, magnanakaw, magnanakaw si Sara. O ngayon, sa banda rin po na Hey Moon Shine mga kababayan, tatay mo, karton. O, di ba? Wala talaga na eh. Kahit saan pupunta, yung mga DDS palaging sapul, mga kababayan. Napahiya ang mga DDS. So ngayon, hindi pa rin presidente si Sara Duterte. At hindi talaga magiging presidente si Sara Duterte kasi by next year, malamang sa malamang, mai-impeach na itong si Sara Duterte. At sa kabalita namin mga kababayan ko, galing ho ito sa very reliable source na meron pong 2 yata or 3 na mga DDS senator mga kababayan na nagtangka na ngayong umiiwas kay Sara Duterte. Umiiwas na rin dahil dito kay Bato de la Rosa mga kababayan. Tsaka ating aabangan yan kasi malalaman natin yan mga kababayan by next month. Kapag malapit na yung impeachment trial mga kababayan. Tsaka according po sa mga sabi-sabi, siguro mga 2 weeks before or week before mangyari yung impeachment, magsasalita na ito mga DDS senator mga kababayan na sila ay alis sa Duterte Black or sa hanay na mga DDS. So, di ba? And also, meron pong nangyari mga kababayan ko sa rally. Ito palang abogado ni Digong na si Sal Panelo mga kababayan, nabuo pala doon. Kasi nga di ba si Sal Panelo, 2 weeks before sa nangyari yung rally the other day mga kababayan, meron kasi siyang interview doon sa bilyonaryo. Doon sa bilyonaryo mga kababayan ko, abay, kanyang ginpraise or humanga siya kay PBBM mga kababayan kasi doon tungkol ito doon sa sinasabi ng mga DDS na weak daw si President BBM. So ipinagtanggol ni Sal Panelo doon sa kanyang interview sa Billionario.com mga kababayan na hindi weak si President, kundi siya ay napakatapang na presidente mga kababayan. Alam niyo ba na hindi yan nagustuhan ng mga ka-DDS natin? Hindi nagustuhan yan na narinig nila na sinabi mismo ho ng isang abogado at abogado pa ni Digong mga kababayan at saka dating spokesperson ni Digong na hindi weak si President BBM. Diba, ipaalala ko na sa inyo mga kababayan para ma-recall natin. For more details, let's watch this. The problem with these people, they are underestimating this president. They tell us he's weak. I disagree. He has political will. He was able to do that in the KOJC. Can you imagine sending their 3,500 policemen just to arrest Kibuloy? He was able to arrest, detain, and through to The Hague, Mr. Duterte, the former president. Pag ganyan ang klaseng tao, may political will, magaling siya. Oh, di ba? Mismong si Sal Panelo nagsabi mga kababayan na magaling si President BBM. So bakit niya sinabi, Sir Ivan? Bakit kaya? Di ba? Naamoy na natin dito. Itong si Sal Panelo mga kababayan, meron siyang plano, siguro lang, na aanib na sa mga dilawan or mga kakampis mga kababayan. Bakit mo alam, Sir Ivan? Kasi doon sa rally, siya po'y pumunta doon sa rally ng mga dilawan mga kababayan. Siya kasi ay nagbabakasakali na siya ay tatanggapin ng mga kakampings natin. Pero iba ang nangyari mga kababayan. Kasi noon nandun siya mismo ay napahiya. Siya po ay nabuo mga kababayan. Binuo siya ng mga dilawan at saka ng mga kakampings. Kasi pag-aakala ni Sal Panelo, makakalimutan ng mga dilawan at ng mga kakampings ang kanilang ginawa doon kay Leni Robredo mga kababayan. Diba? For more details, let's watch this. Kaya ipinapaalala po namin ang inyong ayos na dapat ninyong tandaan. Igalang, ilantad, ibalik,
ikulong at ipanalo. Kaya mag-ingay tayo laban sa korupsyon at pulis! O, di ba? Plano niyang i-hijack yung rally ng mga kakampis makababayan at saka ng mga dilawan. Hindi nangyari. Siya ay napahiya. Siya ay nabu makababayan. Kaya nga, 2 weeks before pa sa rally na yan, meron na siyang inilabas po na statement na ganun na kanyang humanga daw siya kay President BBM makababayan. So, wag tayong magpabudol doon. Merong pinaplano ho ang mga DDS makababayan. Kasi yung mga DDS, once a DDS ka, you are always a DDS. Di ba? Hindi nagtagumpay si Sal Panelo. Dapat pitikin sa tenga si Sal Panelo mga kababayan. Nakatawa talaga eh. Okay, so forward tayo. Pag-uusapan natin yung nangyari kahapon na kung saan pinatawa ng 60 days na suspension itong si Kiko Sinto Barsaga mga kababayan. Di ba nagkaroon ng tension kahapon doon sa Kongreso? Kasi itong si Toby Chanko kasi mga kababayan, alam nyo nakita na natin dito, ito'y klarong-klaro na. Kasi before nagsalita, or nangyari na tungkol doon sa kanilang desisyon na isuspended itong si Kiko Barsaga mga kababayan. Kasi nga diba meron nag-file ng resolution yan, yung chairman na si Abalos yata ang apelido mga kababayan, na ang resolution doon na kanilang isuspended itong si Kiko Barsaga kasi nga sa kanyang inasal na kung saan ginawa niyang katatawanan at saka parang ginawa niyang bad image yung Kongreso mga kababayan at saka sinisiraan niya yung mga kapwa niya na mga congressman. So doon nakagawa sila ng resolution yung si Representative Abalos na itong si Kiko Barsaga ay pananugatin according sa kanyang ginagawang kapulastagan dyan sa Kongreso mga kababayan. So ang nangyari, nagkaroon ito ng botohan. 249 lahat mga kababayan ang bumoto na isuspended or nag-yes na isuspended itong si Kiko Barsaga. At merong 5 ang nag-no mga kababayan. Sino Sir Ivan? As expected, siyempre ang kanyang kalyado. Una si Marcoleta, si Lebeste. At saka doon ako nagtaka mga kababayan, bakit nag-no rin itong si San Fernando? Na hindi naman siya maka-DDS. Diba? Siya ay nag-no. At saka nag-no din si Suntay. At saka yung isa mga kababayan, basta 5 sila lahat. Itong si Kiko Barsaga, siya ay pinatayan ng microphone mga kababayan. Ano nangyari sa Ivan? Kasi nung una, nag-speech yung chairman sa kanyang resolution mga kababayan. And after that, nakat yun kasi nag-insert itong si Toby Chanko. Si Toby Chanko mga kababayan, binigyan niya ng way na makapagsalita itong si Kiko Barsaga. Before nangyari yung mga kababayan, meron pong kumalat na videohan kasi na itong si Toby Chanko at saka itong si Kiko Barsaga nag-uusap. How many times mga kababayan? Nag-uusap ito how many times. Ang ibig sabihin, meron silang pinaplano. At saka dito rin po natin nakita na itong si Toby Chanko, mukhang siya yung puting ahas na sinasabi nito ni Maharlika mga kababayan. At siya rin siguro yung puting ahas na sinasabi ni Senator Aimee. Diba meron silang sinasabi na puting ahas mga kababayan? So dito natin nakikita mukhang si Toby Chanko mga kababayan. At saka doon sa kanyang paglapit palagi kay Kiko Barsaga, gusto niya kasing pagsalitain si Kiko Barsaga na babanatan niya si President BBM mga kababayan. Kasi ngayon, di ba, obvious na talaga kung sino laging bumabanat kay President BBM. Itong si Toby Chanko na siya yung palaging nasa gilid ni President BBM, siya rin po dito ang laging bumabanat kay President BBM mga kababayan. Kasi nagalit si Toby Chanko, na hindi nakasuhan si dating Speaker Romualdez mga kababayan. Kasi gusto niyang kasuhan itong si dating Speaker Romualdez. Kasi gusto niyang magiging Speaker mga kababayan. Diba na topic na natin yan dito noon itong si Toby Chanko mga kababayan na siya ay nag-ambisyon na maging speaker. Pero hindi nangyari mga kababayan. Bakit? Kasi mas pabor at saka mas pinaboran at saka pinili po ng majority ng mga congressman itong si Martin Romualdez mga kababayan at hindi pinili nila itong si Toby Chanko. Kaya ngayon, galit na galit si Toby Chanko mga kababayan. Kaya lagi niyang binabanatan si President BBM. So ngayon, pinadaan niya ang kanyang banat dito kay Kiko Barsaga. O diba, halatang-halata na talaga itong si Toby Chanko mga kababayan. So karagdagan sa balita na yan, let's watch this. Kinatawan ng 60 araw na suspensyon si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga.
Inirekomenda yan ng Kamara kasunod ng ilang kontrobersyal na social media posts ni Barzaga. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? 50-50. Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Natatakot. Yun, oh. Naging kontrobersyal si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa mga video na ito na siya mismo ang nag-post sa kanyang social media pages. Kanina, mga post din ni Barzaga ang basehan ng committee report ng House Ethics Committee na pinagtibay sa plenaryo. Inirerekomenda nito na suspendihin si Barzaga dahil sa ilang social media post niya na umano'y malaswa, nakababastos sa ibang opisyal ng gobyerno at nagsusulong ng pagkakawatak-watak. 249 ang bumoto pabor at 5 ang hindi. Dahil dito, 60 araw suspendido si Barzaga dahil sa umano'y disorderly conduct o asal na hindi katanggap-tanggap para sa isang miyembro ng House of Representatives. The committee finds Respondent Representative Kiko Barzaga of the 4th District of Cavite guilty of disorderly behavior by violating Section 141A Rule 20 of the Rules of House of Representatives, 4C of RA 6713, or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, and by engaging conduct unbecoming of a member of the House, and recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances during the period of suspension, with a stern warning that repetition of similar misconduct will result to a more severe disciplinary action. In addition, Mr. Speaker, the committee recommends that the respondent Barzaga be directed to remove all 24 social media posts subject of this case within 24 hours from adoption of this report in the plenary. Mr. Speaker, let this be a reminder to all the members of the House of Representatives that as trustees of the people, we are expected to conduct ourselves in a manner that would reflect the dignity of our position in society and in public service. Let us be more circumspect in our acts and words and be mindful of the high standards of propriety required of us as legislators. Maraming salamat, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, I now move to adopt the findings and recommendations contained in Committee Report number 28 and pursuant to our rules, direct the Secretary General to read the title of the said measure and thereafter call the roll of members for nominal voting. Mr. Speaker, may we recognize the Honorable Toby Chanco? Honorable Toby Chanco is hereby recognized. But before I speak, I think the Honorable Barzaga is standing up. So if he will have any manifestations, I will yield the floor to him. Majority Leader. Mr. Speaker, may we recognize Honorable Kiko Barzaga? Honorable Kiko Barzaga is hereby recognized. Okay, testing. Good. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the people is inconsequential in relation to the amounts of lives and futures that will be saved when President Marcos leaves Malacanang. It took the deaths and imprisonment Point of order, Mr. Speaker. To bring Marcos Sr. to Point of order, Mr. Speaker. My punishment is only the beginning of our fight against the... Mr. Speaker, may we recognize Chairman Abalos for the point of order. Mr. Speaker, point of order. Honorable JC Barzaga is JC. Mr. Speaker, may I be recognized? The respondent has already spoken. He has said that he has accepted the imposed penalty under the committee report. Therefore, I reiterate the motion to consider the adoption of the committee report and call the roll of members for nominal voting. Mr. Speaker, I just yielded to the Honorable Barzaga. The floor is mine. But Mr. Speaker, I have a point of order. Majority Okay. Leader. What's the point of order, Mr. Speaker? May I know from the chairman? Mr. Speaker, as sponsor of this resolution, I have not yet yielded my time to the respondent. Majority Leader. If the chairman so wishes, he has his time, Mr. Speaker.
Yes. Honorable J.C. Abalos is hereby recognized. Mr. Speaker, I would like to point out that as sponsor of this resolution, it is my time regarding this measure that we are deliberating right now. I would also like to put on record, Mr. Speaker, that the respondent has been given an opportunity to explain his defense at the proper forum, and we have accorded him that, Mr. Speaker. That is all, Mr. Speaker. Maraming salamat po. Majority Leader. Mr. Speaker, there is a pending motion to consider Mr. Speaker, committee may I report. ask if the sponsor is willing to yield to a few questions? Mr. Speaker, may I Mr. request suspension for a few minutes? 1 minute suspension. Di ba? Kitang-kita na natin ang totoong kulay na Tubichanco, mga kababayan. Makailang beses ko na itong sinabi na ito si Tubichanco ay dating DDS. Siya la ay sumiksik kay President BBM kasi gusto niya maging campaign manager nung dumaang eleksyon, mga kababayan. Yun sa Bagong Pilipinas candidate, di ba? Nakita natin na sumama itong si Tubichanco. Pero matagal na ho naming alam to na siya ay DDS. Ngayon, mukhang bumalik na bilang isang DDS ulit, mga kababayan. Ginamit niya si Kiko Barsaga para babanatan ni Kiko si President BBM. Yan ang totoong traidor. Yan ay isang ahas, mga kababayan. Ahas itong si Tubichanco, di ba? So anyways, before tayo mag-jump, mga kababayan, sa ating next topic, well, siyempre, acknowledge natin ating mga viewers na maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating top 5 commenters. At andyan sa ating listahan, ang nanguna si Sam Pagita. Mayroon siyang 44 na mga comments. Nandyan rin sa Rabel Ferrer Official, mayroon siyang 35 na mga comments. Bika Marquez, mayroon siyang 18 na mga comments. Nandyan rin si Ada Seho, mayroon siyang 17 na mga comments. And Charles Damek, mayroon siyang 10 lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan ang una na nag-comment si Marcus Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin si Rosby Saida Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Marilyn Digma, Emmy Mapalad, Divina Dicuatin. Nandyan rin si Tess Gatmarin Mix TV, Evangeline Rirolye, Florfigo Mapag, Leo Moico. Nandyan rin si Niel Sapio, Severino Calo from Tacloban, Leyte. Hi to Albert Miranda, Belma Baltasar from Riyadh, KSA. Hi to Ferdi Santos from Zambales. Nandyan rin si Ultimo, Belinda Roquelio, Banis Milagros, Amado Damagin, and hi to Ray Padiran. Okay, so mga kababayan ko, pag-uusapan natin si Captain Jerome Jacoba. Siya ay gin-promote ni President BBM to Major. Ibig sabihin, Major Jerome Jacoba na. So before natin pag-uusapan yung statement ni President BBM para sa kanya, mga kababayan, pag-uusapan muna natin si Sir Jerome Jacoba. Siya ay isang sundalo, mga kababayan, na bulag. Dalawang mata niya nabulag dahil nasabugan ang kanyang mga mata ng bomba noong time sila ay nakipagbubakan sa panahon ni Digong, mga kababayan. Take note, sa panahon ni Digong. Pero sa panahon ni Digong, siya lang ay ginamit. Siya lang ay ginawang props ni Digong, mga kababayan. Pinaasa. Ngayon, siya ay natanggal sa serbisyo, mga kababayan. Ano nangyari sa Ivan? Kasi dahil siya po ay bulag ng mga kababayan, nagkaroon kasi dito ng CDD. Ano ang CDD, Sir Ivan? Complete discharge, complete disabled discharge. Siya na po ay natanggal sa serbisyo, mga kababayan. Paano niya nalaman? Si Sir Jerome Jacoba, siya ay isang vlogger, mga kababayan. Not just a vlogger. Siya ay merong malaking engagement, marami rin po siyang mga followers, mga kababayan. So doon ko lang nalaman nung nag-viral na ang kanyang vlog. So doon natin nalaman na 15 years pala, 15 years and 45 days nagserbisyo bilang sundalo itong si Major Jerome Jacoba, mga kababayan. So ngayon, ibinalita sa kanyang vlog noong last November 30, ang last day na pala bilang sundalo, mga kababayan. So nung nakita ko ang kanyang vlog, alam nyo na naluha sa Ivan. Totoo lang, honestly. Nung pinanood ko ang kanyang vlog, mga kababayan, naluha talaga ako. As in, talagang nakaka-touch ang kanyang experience, mga kababayan. So ipakita ko muna sa inyo ang kanyang vlog. At saka after that, pag-uusapan natin yung statement ni President BBM. Kasi itong vlog na to, mga kababayan, ito po'y nakaabot kay President BBM. For more details, let's watch this. Mga kababayan, ako po si Captain Jerome Hoxon Jacoba, Officer Das 146467 AGS Philippine Army. Ngayon po is November 30, 2025 at ngayon po ang cut-off ko
bilang isang aktibong sundalo. Na-discharge po ako due to my disability. Ako po ay totally blind. Nasabugan po ako ng bomba sa Mindanao during our combat operation against the BIFF. At ako po ay pumasok sa sundalo na buo, kompleto. But ngayon po, lumabas ako na wala nang paningin. Subalit, sabi ko po ay hindi nawala ang aking paningin. Ibinigay ko lang po ito sa ating bansa. Isang karangalan po ang mabulag para sa ating bayan. It's an honor to be got wounded for our country. So what kung nawala ang aking paningin? The important is I did something for our country. I believe that I did my part as a soldier, as your soldier. Kahit ano po nang nangyari sa akin ay hindi ko po pinagsisisihan. Kahit ako bibigyan pa muli ng pagkakataon na makapag-serbisyo muli sa bayan, pipiliin ko pa rin ang pagiging isang sundalo. Sapagkat dito ko po nakita na ang pagiging isang sundalo ay hindi lahat binigyan ng pagkakataon na mamatay para sa ating bayan. At ngayon po, may isang akong follower na nagbigay sa akin ng isang token at babasahin po ito ng aking anak. Hello. Please read, anak. Please read. Read or describe ko muna. Anong nandyan? Ito yung logo ng AFP. Okay. Sa gitna. So, sa baba yan dito may nakalagay Jerome J. Hakuba, Captain O-146467. Tapos may open and close parenthesis INF PA 09-15-10-30-20. Date yan, date. And then? Sa likod. Meron pa sa likod? Opo. Anong nakalagay sa likod? For your unwavering service and sacrifice to the nation, Rangers lead the way. Maraming salamat po aking mga kababayan. Bumalik po ako sa aking pamilya, at least hindi nakakahon. Hindi ko man sila nakikita, but at least naiyakap po sila. At sabi ko, anak, ay proud ako na naging isang sundalo, kasi ang pagiging sundalo ang naging daan para mabigyan ko kayo ng magandang buhay at mapagpaaral ko kayo. Kaya kahit na wala ako na nakikita, ay gagawin ko pa rin ang aking makakaya para mapatapos kayo sa pag-aaral at maabot ninyo din ang inyong mga pangarap balang araw. Kaya, sige na, uuwi na si Papa. I'm coming home. Sapat na siguro yung 2 mata na ibinigay ko para sa ating bayan. Kaya, salamat sa aking follower na nabigay po nito. Kaya, sa lahat ng mga kababayan ko, lahat ng mga Pilipino na nagpasahod sa akin, maraming salamat po at malaking tulong na kahit lalabas man ako sa serbisyo na ganito, at least may karangalan ang aking pagkabulag. May silbi ang aking pagkabulag. Para po yun sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng mga tropa na nandyan po sa serbisyo. Ingatan niyo po ang inyong serbisyo. Panatilihin ang isang pagiging mabuting sundalo at isang pagiging mabuting ama sa inyong mga anak, sa inyong pamilya, at lalo na huwag niyong kalimutan ng Panginoon. Pagkat at the end of the day, babalik tayo sa Kanya. So, with that, maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng aking mga naging classmates, simula sa ROTC, sa CSE, Metalas Class 25-2010,
sa POTC Class 36, that's 2012, sa OPC Class Lacandiwa Class 63, that's 2014. Maraming salamat po inyo. Mga classmate ko po sa OCS, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa Scout Ranger family, maraming salamat po sa inyong lahat. This is your Captain Blind. Signing off. Maraming salamat po. Grabe no, talagang nakaka-touch ang kanyang experience mga kababayan. So, kitang-kita natin kung gaano kamahal ni Major Jacoba ang bansa natin at ang mga mamayang Pilipino. Kasi gusto pa niyang magserbisyo mga kababayan. Kahit bulag na siya, gusto niya pa rin magtrabaho sa ating gobyerno. Talagang nakaka-touch talaga eh. Tingnan niyo si Sir Jerome mga kababayan, talagang naiyak siya. Pati ang kanyang anak, naiyak na rin. Talagang nakaka-touch talaga eh. So ngayon, ang kanyang vlog mga kababayan, yan po ay nag-viral. Umabot ho yan ng 13 million views yata yon, if not mistaken. So ang vlog niya nakaabot kay President BBM. So ito ngayon, ang desisyon ni President BBM para sa kanya mga kababayan. For more details, let's watch this. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ay nakakaiba sa iba't ibang video na aking ginagawa. Dahil ito po ay tungkol sa isang magiting na sundalo natin na si Captain Jerome Jacoba, ODAS 146467 Philippine Army. Kung nakita nyo po, ang ating butihing kapitan ay nabulag dahil nasabugan po ng bomba. Nagjo-duty siya at ito yung nangyari sa kanya. Ngunit pagkatapos siyang nabulag, ay nabigyan siya ng tinatawag na CDD or Complete Disability Discharge. Ibig sabihin, hindi na siya pwede sa military dahil nga hindi na siya pwede sa combat operation at nabulag na nga siya. Nung nakita ko yung video niya at pinag-isipan ko yung mga nangyari sa kanya, parang hindi tama. Dahil ito ay isang opisyal na itinaya na nga niya ang buhay niya para sa duty na para ipagtanggol ang Pilipinas. At dahil sa ganyan, ay basta't bibitawan na lang natin. Ay hindi naman yata makatarungan yan. Kaya binigyan ko ng instruction ang ating Chief of Staff na isuspindi na yung CDD ni Captain Jacoba. Bukod pa doon ay dapat ibigyan siya ng promotion dahil sa katapangan niya at gawin na siyang major. At maghanap po tayo ng mga iba't ibang posisyon na pwede pa naman siya yung ating mga tinatawag na the major adaptive duties. Kasi kahit kahit nabulag na po, marami pa ring duty na pwedeng gawin ng isang sundalo, lalong-lalo na sa isang sundalo na may 15 years na experience. Maraming maidadagdag at maitutulong sa atin yan. In-instruction ko rin ang ating Secretary of National Defense na pag-aralan ulit itong polisiya natin para hindi naman mangyari ulit ito. Na ang isang sundalo natin na nasaktan dahil sa sakripisyo niya, dahil ginagawa niya ang duty niya para ipagtanggol ang Pilipinas, ay basta't pagka nasaktan, ay basta't bibitawan na lang natin. Hindi naman tama yun. Kaya gagawa po tayo ng bagong polisiya sa CDD sa lalong madaling panahon. Ito ay para sa lahat ng ating mga sundalo na dahil sa ka-duty nila sila ay nasaktan, sila ay nagka-injury, ay dapat naman patuloy din ang ating pagkilala sa kanilang katapangan at sa kanilang sakripisyo. Kaya ito po ang pagbabago na gagawin natin. Mabuhay ka, Captain Jacoba. Hindi, mabuhay ka, Major Jacoba. At mabuhay ang sandatahang Pilipinas. Tingnan nyo mga ka-DDS kung gaano kabait ang ating presidente. Ito ang isa sa mga rason kung bakit minahal ang ating kasundaluhan si President BBM. Kasi dati siyang sundalo, dati siyang Scout Ranger mga ka-DDS itong si President BBM. So ramdam ni BBM ang mga dinaranas na paghihirap ng ating kasundaluhan. At ramdam rin ni President BBM at alam niya ang pangangailangan ng ating kasundaluhan. So buti nila mga kababayan na nakita ito ni President BBM, so inaksyonan kaagad. Ito'y hindi nagawa ni Digong. Sa panahon ni Digong, itong si Major Jacoba ginawa lang props, pinaasa, ngayon natanggal sa kanyang serbisyo mga kababayan. Pero ngayon, nakabalik.
na-promote pa. O diba, palakpakan natin si President BBM mga kababayan. DDS, ganon kabait ang ating presidente. Ipakita ko rin po sa inyo mga kababayan, itong reaction ni Major Jacoba nung nakita niya ang statement ni President BBM. For more details, let's watch this. Oy, nak. How's your school? Good. Naku, pakiubad naman ng pagod ni Papa. Last na lang nahubad ni Papa yan ng boots ni Papa. Ay, ikaw sa kabila, nak. Oh. Wait, wag mo muna ako barinig eh. Bakit? Ito. Bakit? Magandang araw po sa lahat. Hindi mo lang. Ito po ay nakakaiba sa ibang video na aking ginagawa. Dahil ito po ay tungkol sa isang matinding na sundalo natin na si Captain Jerome Odas 14667 Philippine Army. Kung nakita niyo po ang ating buting kapitan ay nakulat ay nasa bugan po ng bomba. Nakarating na siguro kapresidente yung ating video na. At ito yung nangyari sa kanya. Ngunit pagkatapos siyang nakulat, ay nabigyan siya ng tinatawag na CDD or Complete Disability Discharge. Ibig sabihin, hindi na siya pwede sa military dahil nga hindi na siya pwede sa combat operation at nabulag na nga siya. Nung nakita ko yung video niya at pinag-isipan ko yung mga nangyari sa kanya ay parang hindi tama. Dahil ito ay isang opisyal na itinaya na nga niya ang buhay niya para sa duty na para ipagtanggol ang Pilipinas. At dahil sa ganyan ay basta't bibitawan na lang natin ay hindi naman yata makatarungan yan. Kaya binigyan ko ng instruction ang ating Chief of Staff na isuspindi na. Pambihira na! Ay! Dapat ibigyan siya ng promotion. May promotion pa! Ang mga iba't ibang posisyon na yung ating tinatawag na the major adaptive duties. Kasi kahit medyo marami pa rin duty na pwedeng gawin ng isang sundalo, lalong-lalo sa isang sundalo na may 15 years na experience. Marami pa itatagdag at may tutulong sa Naku anak, hindi pa pala magre-retire si Papa na! Diba? Tuwang-tuwa si Major makababayan at ang kanyang pamilya. So again, palapakan naman natin si President BBM. Ganon kabait ang ating presidente, mga ka-DDS. So anyways, kasama rin po natin si Erlinda Arinas, Salvacion de la Cruz, Cristina Soriano na nandyan sa Dammam, Saudi Arabia. Hi to Josephine Gallego, Phil Macabato from Toronto, Canada. Nandyan rin si Valentin Borbon, Evelyn Garcia, Shirley Risman, Monet Borromeo. Nandyan rin si Abing Sulit from California, USA. Hi to Tony De Los Reyes, Hope Shinobi from South Korea, Rayon Inicose, Nympha Nazareth, Rowena Aguilar, Leonardo Manansala, Erlinda Espinosa, Ninita Omale, and hi to JM Raga. Okay, so mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog ni Balita at Kalaman. Ito'y tungkol sa kanyang update na ginawang surveillance sa Facebook page ni Zaldico. At according dito kay Balita at Kalaman, na yung mga admin sa Facebook page ni Zaldico ay nandito lang daw sa Pilipinas, mga kababayan. For more details, let's watch this. Guys, tagumpay. Alam nyo ba kung bakit hindi na makapag-upload ngayon ang page ni Zaldico? Ito po, kakatapos lang po ng malawakang rally, yung ₱1 trillion march, ang pangalawang bugso. Pero nakita nyo naman, wala pong in-upload si Zaldico. Ini-expect po natin na meron silang bubunyag na naman, nakalokohan, pero hindi po nila nagawa. Yan po ay dahil po sa inyo. Million views na po ang mga ginawa nating video at marami pong nag-re-upload pa po nito, no? At marami na pong nakaalam, kaya na-booking na po sila at kinakabahan na po sila. Matatandaan na ibinunyag po natin na merong admin ang Facebook page na to na nandito sa Pilipinas at itong mga to ay kinakabahan na at baka madamay sila sa mga pinagagawa nila o mga inuutos sa kanila. For example, itong number na to dun sa page po ng Representative Zaldico, yung gumagawa ng ads. Yan po, no? Yan pa lang, matitrace na kung sino may-ari niyan. Syempre, kakabahan ka na.
tagumpay po tayo doon, no? Pero isa lang po ang appeal ako sa ating mga kababayan, no? Dahil nga po, no, si President Bongbong Marcos ang nagsimula po nito. Siya po ang nagbunyag nito kasi nakatago po ang korupsyon, malawakang korupsyon, ang modus po nila ng DPWH. Pero si President Bongbong Marcos po ang nagpasimula po nito. Kaya suportahan po natin siya. Huwag po tayong maniniwala na siya nasangkot siya dito kasi kung sangkot siya po dito, hindi niya dapat to bubuksan, di ba? Saka ito rin po si former Speaker Martin Romualdez kasi alam nyo, kapag ang naratibo ng Duterte laging manisi at ibaling sa ibang ang mga problema, ang mga sisi, gawin po natin yung kabaliktaran kasi alam naman po natin, basta Duterte supporter, kaaliado ng Duterte, alam nyo na, puro pabor sa kanila na sila naman, malinaw na malinaw, maliwanag pa sa buwan, no? Na sila po ang ugat netong mga malawakang korupsyon, di ba? 2016 pa to nagsimula, sabi mismo ng Diskaya at ng Wawaw Builders. Kaya kung maaari nga po, balik na lang natin na speaker tong si former Speaker Martin Romualdez, di ba? Para lalo sila ma-heartbroken, di ba? Di ba? Kasi kung meron po talagang ebidensya against him, di nailabas na po yan, di ba? Kung bangag talaga si BBM, di sana nailabas na yan. Hindi na po yan maghihintay na ilalagay pa sa USB at itatago. Walang ganon, di ba? Kapag kalaban ka na itong dalawang ito at may ebidensya ka, nakuha mo, ngayon din mismo ilalabas mo yan, di ba? Kaso hindi So, ibig sabihin, malinaw, wala pong ebidensya against them. Alright? Kaya gumagawa lang po sila ng mga statement, kagaya ni Orly Gutesa, di ba? Tapos hindi na muling nagpakita. Alam niyo naman fabricated ang mga gawa-gawa nila. At gayon din po yung mga nilalabas ni Zaldico. Kaya wag po tayo magpapaloko. Suportahan po natin itong dalawang ito. Hindi po sa pinagtatanggol ko sila, pero yun po ang pinakamainam sa ating bansa. Sa 2028 po, dun po tayo mag-invest ng ating yung pagbobotohan, di ba? Doon na lang po tayo mag-invest. Huwag po tayong maniwala na kailangan pong pabagsakin ng gobyerno. Guys, breaking news hindi ako masyado nakapag-upload ngayon kasi meron po tayong sinusubaybayan at medyo meron po tayong hint na dito po sa Pilipinas ginagawa yung video na ina-upload kay sa page ni former Congressman Representative Zaldico. Marami po naghihinala dun sa video na baka AI dahil nga po yung ngipin, no, hindi pantay, no, hindi saka yung kilay, no, hindi tugma dun sa mga dating photos at videos ni former Congressman Zaldico. At kung papansinin niyo po dito, no, itong page na to ni Representative Zaldico posibleng maraming admin, no? At meron pong mga admin niya na nandito sa Pilipinas, no? Wala po dun sa kung nasaan man si former Congressman Zaldico. At yan po ang dapat i-alert ng ng cybercrime, ng NBI, no? Para patawag ang Facebook para matuklasan sino yung mga admin at mga nag-a-upload ng video. Meron pong IP address kasi kaming na-trace, no? Dito po sa Horizon Homes, dito sa Facebook, no? Kaya sinusubaybayan po namin at baka may makita po kaming pamilyar na muka. Ang malupit niyan, baka admin ng ibang politiko rin, no? Alam niyo na, baka ibang politiko, admin din, tapos admin din ni Representative Zaldico. Ayan po, ayan, sinesurveillance namin kanina pa, no? Titignan namin, baka meron tayong matuklasan na kamukha, no? Yan, tingnan. Paano kung matuklasan natin na nandito yung admin at gawa-gawa lang yung video, no? Yari, no? Lahat ng kaguluhan na ginagawa ni Zaldico, puro kabalbalan lang pala, no? Yan po ang subaybayan natin, no? Mag-a-upload pa po tayo bukas. Baka may makita tayong ebidensya, alright? Once again, balita at kaalaman. Let's do this again, let's go. Booking si Zaldico, makababayan. Kaya pala hindi na naka-upload itong page ni Zaldico. Siguro yung mga admin natakot na mga kababayan, hindi nakalusot sa mga pro-admin vlogger. O diba? Malamang sa malamang, gin-trace na yan mga kababayan. Yan na po yung nakaabot sa daga NBI. Kasi kapag magkaroon dito ng investigation tungkol dito sa whereabouts ni Zaldico dito sa Pilipinas mga kababayan, dahil dito sa sinabi ni Balita at Kalaman, malamang sa malamang gagamitin yung nakuhang information ni Balita at Kalaman mga kababayan. Diba? Hindi makakalusot yung mga kriminal. So anyways, ipakita ko na po sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Ulitin natin yan. Okay. Zaldi or Harry? Sino mauna and why? Why? Oh, I want to hear the why, Chris. Kanina may sagot ka, pero why? Sige, unang-una, ako tingin ko talaga si Harry Roque. Kasi nga, matagal na yung kanya. Tapos, nauna siya kay Zaldico sa pagtatago. At dun sa Interpol, hindi ko alam kung nauna ba siya o si Zaldico. Parang medyo sabay sila. Hindi, nauna si Zaldi pala.
na di ba, ma-cancel yung passport. Cancel the passport niya, di ba? So, pero para sa akin, parang mas interesado sila ipabalik si Harry kasi siya ngayon matagal nang nawala. Tapos sunod si Zaldico, but it should be close to one another. Close to one another. Wow, that's exciting. Deal. Mark, tanong ko lang, di ba si Supra, piloto na siya, tapos may extra plane si Zaldi, hindi kaya we can put all these elements together, make it work. 3-in-1. Kasi si Tatay Harry, kung mapapansin nyo, siya ang #1 na cheerleader ni Zaldico. Diba siya yung, kung makikita nyo sa mga post niya, nagugulat na ako Kasi maski yung ibang DDS, di ba? Parang, ano sila ayaw din nila kay Zaldi, pero dahil nga pero si Harry hindi. Talagang cheerleader na nagpapakabayani ka sa iyong ginagawa. Di ba? So yun ang, hindi ko alam kung nag-uusap na ba yung dalawa. Tapos parang nangangako si Harry na wala naman siyang pwesto, hindi din naman na presidente si Sara, nangangako siya ng parang tutulungan niya magkaroon ng immunity itong si Zaldi o maging state witness kung sakaling si Sara daw yung maging pangulo. So ngayon pa lang parang nag-aano na sila, nagte-trade na sila ng ng mga favors. Pero ako mauunat pa rin talaga si Tatay Harry. Just kasi hindi kita naman siya pumupunta siya doon sa tawagan nila sa Duterte Park doon sa Taig, kung saan nakikita siya doon hindi katulad ni Zaldi undisclosed location, sobrang maingat, di ba, maski damit hindi nagpapalit, sobrang maingat sa kanyang napapalitan yung buhok. What's going on? Shampoo yun, I don't know about. Parang feeling ko parehas na kami hairstyle ngayon sa perm na siya. Parang kumakapal din nga yung buhok mo, Richard. Parang black na black siya ngayon. Ano parehas kami ng PR ng AI. Siguro kasi siguro na-realize nila kasi nung una niyang mga videos, parang nawawalang bata, parang parang gulong-gulo yung buhay sa buhok niya. So siguro inayos nila yung kanyang stylist para iniisip nila mas maging kapani-paniwala. Pero baka nga daw susunod, parang kay Chris na, ganyan nakahaba yung buhok siguro. Pero alam mo, nakagtataka lang ako. Pag tinignan mo nga, nakapagtataka para sa akin, yung t-shirt niya na tabingi. Pati, yung outfit pareho. Yun lang nakapagtataka sa akin. Kasi pag tinignan mo, yan yung tabinging collar, yan ang parang nangyayari pag gumagawa ka ng mga AI na videos. Yung may konting mali na hindi makuha ng AI, ganun. Kaya, it begs a question kung AI to. To be honest with you, nakita ko, nagtaka talaga ako kasi hindi din, parang nag-iba ng konti itsura ni Zaldico dito. Kaya nga nagjo-joke lahat nga na sa susunod na video, kasing kapal na ng buhok ni Richard yung buhok ni Zaldi di ba? Naka-perm. Oo. Pero kahit na sabihin nating AI, meron pa rin siya mga akusasyon that needs to be investigated. Not saying it's all true, but at least kailangan pa rin ibisigan, whether it's AI or not. Pero for the veracity of his statements, the fact na hindi niya ginawa yun, na hindi niya sinumpaan niyang sinasabi niya, at hindi nga naman natin masabi kung AI ba to o hindi, at wala pa rin naman siya talagang pinapakitang ebidensya na magpapatunay na merong korupsyon, mahirap talaga. Para sa akin, nung tinignan ko, may nakita kayong hard evidence na merong korupsyon. Pero merong mga akusasyon and may mga budget na pinakita. But these are all budgets that can, that could easily be legitimate. And you're putting color behind it. The conversations they've had na sinasabi niya could easily be he said, she said. Parang ibang nangyari, ibang kukwento niya. And ito pala yung isang hindi ko pa nabanggit ever, nababanggitin ko tonight, na pag tinignan mo, pag pinag-isipan mo to, Mark, Richard, ito yan bakit ba niya ito ginagawa? Is it really to prove na may ginawang kalokohan si BBM at saka si Martin Romualdez at saka si Sandro at saka si Lisa Marcos at saka yung kung sino-sino pa dinadamay niya dito? Is it really to prove guilt? Or is it just to create doubt? Para magkaroon lang ng duda. Kasi nakikita naman niya, hindi niya kailangan patunayan na totoo yung sinasabi niya. Yun ang playbook ng mga politiko. Actually, ang gumawa nun talaga, ang nagperpekto nun ay ang mga Duterte. Diba? Yung mag-aakusa sila na walang ebidensya at ang
ang gusto lang nila mangyari ay magkaroon kayo ng duda. Lahat tayo. Basta magduda tayo, okay na eh. Tulad nangyari kay Orly Gutesa. Kaya ba't ayaw nila pabalikin? Alam naman ni Marcoleta kung nasa si Gutesa. Alam naman ni Mike Defensor. Bakit di mapabalik? Kasi yun lang nga nakikita kong gusto nila mangyari ay para lang magduda tayo. And that's it. To cast doubt. They do that with Risa Ontiveros. They've done it now with other senators. That are they guilty or not? I don't know. Pero yun na nakikita kong parang style talaga ng mga Duterte. Magkaroon ng pagdududa and that's it. Parang plant the seeds of doubt or parang poison the well, di ba? Para bardagulan na. You cannot focus on... gawain ng mga lahat ng mga populists yan, di ba? May bati si Trump, Yes. di ba? Bakit? Ganun. That's whataboutism. But wait, speaking of Tatay Harry, Mark, na-confuse ako. Ano ba talaga nangyari? May aeroplano ba si Harry? Meron ba siyang ticket? Wala ba siyang ticket? Nahuli ba siya? Hindi siya nahuli? Kasi we know under the Dublin rules, the only place he could really get extradition was the country that granted him Schengen. So it looks like it's Austria, hindi pala Germany. So obviously never mag-prosper yung plan niya sa Hague. Pero ngayon, kung wala naman siyang passport or wala passport, paano siya pupunta sa Austria? What the heck is happening with hindi ko na napanood yung Maharlika niya, video niya. Tag sila ng tag sa akin eh. I think binanatan din ako nila Maharlika and fake news daw ako. What's going on? Hindi ko Chris, alam mo ba, Chris? Maski ako nalilito din ako eh. Baka mas ni Chris. Tungkol yung kay Harry? Kay Harry. Bisa nangyari sa airport. Yung manhunt kay Harry, what's the status of the manhunt? Ano ba talaga? Pero alam mo, ang alam ko lang dito, again, magaling talaga sila mag-create ng mga kwento, the he said, she said. Who is he? Who is she? Kayo na bahala doon. Pero nakikita mo din sa kwento ni Harry Roque, iba sa sinasabi ng ating gobyerno. At sinabi nga, arrest. Tapos sabi niya, hindi. Which is probably true na hindi nga pala in-arrest. Pero at the same time, baka dinedeport siya o kaya pinapadala sa Vienna. Again, Harry is coming up with these videos to cast doubt. Kasi nga, the last thing he wants is to admit na nahuli siya. Because pag nahuli siya, at, which will happen anyway. But hanggang hindi pa siya nahuhuli, he's always gonna play cat and mouse with the government. Yun na lang kasi ang cards siya ngayon eh. Para may mapaasa pa sa mga DDS supporters at para ipakitang hindi competent ang ating gobyerno at para gawan ng pagdududa yung ating gobyerno para sa ganon yung tao mawala ng tiwala. Yun lang naman yung ginagawa niya at this point eh. Ikaw, Mark, what is your read of the situation? Maski ako nalilito din eh. Di ko din eksaktong alam kung ano yung nangyayari ngayon kay Harry doon. Na, di ba, ang storya niya, dadali na siya nung Netherlands sa Austria, doon siya tapos last minute nakagawa siya ng paraan para magstay doon sa The Hague. Pero sa akin, I think it's only a matter of time bago talagang mahuli na o maano na itong si Harry Roque at mapauwi na dito sa Pilipinas. Ang nagulat lang din ako, ang hindi ko alam, kanina ko lang nalaman, yung importansya ng bansang Austria na kasi parang si Jinggoy, di ba, lilipad papuntang Austria. Yung pa sa Austria, ang ambassador pala dun ngayon is none other than anak ni former President Gloria Arroyo. So, ngayon kanina ko lang din siya. Sino? Dato Luli Arroyo. Okay. She is ambassador to Austria. So, kanina ko lang din nalaman na siya pala yung ambassador doon. So, biglang napapaisip tuloy ako na is it a coincidence na si Jinggoy doon pupunta o tapos si Harry Roque doon siya unang kumuha ng tapos baka maganda kasing architecture sa Vienna. So parang yung ba yung nagiging sentro ng resistance or ano? So yun ang isang government. Hindi, kumbaga at least yung embassy natin doon, 'di ba? Wala naman tayong inaano na masama sa kanila, pero kumbaga masyadong maraming coincidence na nangyayari. And dagdag mo na rin diyan 'di ba Austria does not have an extradition treaty with the Philippines? I haven't fact-checked this pero naalala ko may mga ilang countries na walang extradition treaty and I think Austria is one of them. Tsaka very neutral country and friends kay Putin, friends lahat. Friends of all si Austria. It's not Germany or Netherlands na activist human rights-ish states. They don't host mga international human rights kind of organizations like
ICC, ICJ, etc. Permanent Court of Arbitration, PCA, mga ganun-ganun. So I don't know, maybe. And baka mas madali mag-visa, mag-Schengen visa sa Austria. Baka yun din. Baka mas stringent talaga sa ibang bansa eh. Usually you hear Portugal, madali, or Greece. But malay natin, baka mas madali rin pumasok sa Austria because it's not a primary destination. Really, usually it's UK, France, iba naman UK. It's France, Netherlands, Nordic countries, yung mga mayayaman na bansang ganun. So, maybe there are many factors. Baka coincidence lang, Mark. Baka you're reading too much into this. Baka coincidence lang. Actually, one of the other reasons that he was supposedly flying back to Austria is because yan yung kanyang port of entry. Doon siya nag-apply ng visa anong Schengen visa niya apparently. So, from there, kailangan daw siya bumalik. Kaya siya pinapadala daw ng Netherlands papuntang Austria. Yun daw yung reason. Pero ayaw nga niya umalis. Dublin rules. So, yung sa Dublin rules, you can only apply for parang asylum, whatever, dun sa point of entry mo. Kaya nga to begin with, hopeless case talaga yung Netherlands niya. Because Netherlands will say, saan ka pumasok? Hindi ka naman pumasok from here. I was given that information last year pa na hindi talaga usad yan. Sasabihin ng Netherlands, doon ka kung saan ka pumasok because hindi niya point of entry yung Hague yung Amsterdam hindi yung airport doon. Somewhere else. Ang sabi sa akin, Germany yung pala Austria. So, that's just the rule. If you wanna really go for it, he should have done it in Austria. Pero nga, sabi nga, dahil nga si Tatay Harry ay napaka-loyal kay Tatay Digong, talagang he was gonna give it all for Tatay Digong at siguro umasa talaga siya sa maging abogado ni Pero I was talking to Attorney Christina Conti the other month. Baka naman magkaroon siya ng kliyente kay Bato. Kung ipadala si Bato doon, Bato can get him as his lawyer. I don't know why anyone would want to get Harry Roque as a lawyer. Kung gusto mo ma-convict agad na wala kang pag-asa, kunin mo talaga si Harry Roque. Other than wala daw pera si Bato eh. Wala daw pera. Wala libre na to. Ay naku, maniwala ka dyan. Siyempre si Harry Roque, medyo nasaktan yung ego niya nung hindi siya kinuha ni Digong para sa ICC eh. Doon lang siya babawi, 'di ba? Kay Bato. Kasi sayang naman yung pagiging niya. Ano ba accredited ba? Ano ba yung meron si Harry? Bakit siya pwedeng accredited siya? I don't know kung there's 7 Filipinos or 10 Filipinos na dumadami mga accredited. So, sayang naman yung pagka-accredit niya kung hindi man lang niya magagamit maski once, 'di ba? So, baka siya nang invest often, 'di ba? Ando siya sila. I'm sure you can give a package deal to Bato or something. You are, honestly, if you're Harry, you're hoping for two things, right? Maging relevant ka dyan sa Hague, maybe get a new client like Bato, or palit gobyerno sa Pilipinas, diba? He's invested in destabilization. Let's just be brutally honest. That's why he shamelessly suddenly pro-Zaldico. Even if yung mga DDS just a few months ago were saying, Zaldico, pinakamasama, mastermind, kasama si ganyan-ganyan. Biglang ngayon, change tone na sila. Because anything that helps them, tawag ko nga, di ba, desperate destabilization supporters, DDS. Anything that helps, basta go lang sila. Kaso, nawalan na sila ng wind in their wings dahil the most organized religious group is not with them. Iba yung situation. But Marcoleta now is still a big winner politically, no? Mark, Chris, Marcoleta seems his momentum is behind him. I'm sorry, Richard, what do you mean his momentum is what? In what sense? No, I mean, people are openly talking about Marcoleta as a vice presidential material. Ako, for me, given the importance of INC to everything that is happening right now, I mean, Marcoleta is in kind of I would say, Goldilocks position, right? Maybe even admin will support him for VP in 2020. I mean, you can imagine, right? That guy is in the center of politics right now in some ways. Yeah, but wala tayong masabi kung ano talagang ihip ng hangin, pero sana naman talaga matinuna ang ating mga botante na hindi naman magpapadala sa mga ganyang klaseng mga teatro. At saka hindi lang yun, pagitin ko na rin, pag tinignan mo si Marcoleta ngayon, meron siyang problemang malaki. Meron siyang hinaharap na kaso sa ating COMELEC. Okay, na baka malaking I think he should be disqualified. But then again, tignan mo yung nangyari kay Cheese. Hindi ma-disqualify. Blatant violation and yet hindi ma-disqualify. So umaasa ba tayo na ma-disqualify si Marcoleta? I highly doubt it. Given that George Garcia seems to be afraid of or either afraid or complicit with a lot of these corrupt people that are the politicians that surround him. Yun lang. Kaya, ayaw ko lang. I mean, we can still hope, but kung
Kung mako-convict, kung mako-convict at matatanggal ba yan sa Senado, ewan ko lang. But in reality, he should be, di ba? Think about it. She should be taken out already. Yung kay Marcoleta, Richard, di ba ilang buwan na natin pinag-uusapan yan? Tayo nga yata yung podcast na unang nag-open ng idea nung itong si Marcoleta as VP. Ngayon, nilalabas na nila sa mainstream media, fino-float na nila yung idea. Kasi kitang-kita naman nung nakaraang eleksyon, okay? Na-empower yung INC. Yung si Marcoleta, hindi naman, no one expected him to win as senator. Sinubukan niya ng 2022, ang layo niya. Ngayong 2025, hindi naman siya ganun tumataas talaga sa mga surveys nung umpisa. So, talagang nabraso ng INC yung pagkapanalo ni Marcoleta. And I felt na this empowered the whole church, the leadership ng church, na kaya pala nating magpanalo ng senador. Kahit, di ba, kahit hindi siya ganun ka-winnable in the first place. So, what's stopping them from adding another senator sa 2028? Isang kasama nila, di ba? What's stopping them from trying to make Marcoleta run for VP? Kasi nothing to lose naman sa 2028. And they could use that as leverage if para makuha yung support nila ng mga nagbabanggaang sides. And tama yung sinabi ni Richard, the INC is hindi naman DDS yung INC na 100% eh. They are their own block. Nagkataon lang siguro kung ano mang interest nila is aligns kung ano yung nilalaban ng DDS ngayon. So nakakasama silang ganyan. Pero syempre INC will work towards dun sa best interest ng kanilang simbahan, ng kanilang leadership. Diba? So they will work towards that. If kung ano mang partnership, they are trying to diba? Nilalaro nila parang dalawang ilog sa ngayon Isang bangka sa dalawang ilog, namamangka sa dalawang ilog nga yung sabi nila. They're trying to balance that relationship. Ayaw nilang tuluyang parang kingmaker na sila, no? May pagka-kingmaker na sila. Yun nga. Definitely, one of the biggest, if not the biggest kingmaker sa bansa. Because their power na mag-mobilize ng ganong kadaming tao sa isang lugar. Doon pa lang malaking bagay. Pero what happens when the kingmaker starts going for the throne? Yun ang medyo ibang issue na, di ba? Kasi kung ikaw yung kingmaker, baka pwedeng tayo na yung nasa throne, hindi yung tayo yung gumagawa ng pangulo. Tayo na mismo yung masunod. Ang problema lang I always say this, yung may risk na kasama yan. Kung kingmaker ka lang, hinahayaan ka lang Kasi, ano ka lang naman pakakailanganin kita in the future. Pero kung ikaw na mismo yung lumalaban sa pagka-presidente, ikaw na mismo yung pinaka-in control, di ba? The gloves are off na dyan. Umaga, mas tatapang yung mga gustong kumalaban sa'yo. Yung mga pwedeng ibato sa kanila, yung mga pwedeng mga ikaso or kung ano man sa kanila. If they are aiming for the presidential, for Malacanang, syempre, mas lalabas yon. Hindi sila kasing safe kung nakatulad ngayon na kung saan kingmaker sila. Okay sila sa mga DDS, okay sila sa admin ni Bongbong Marcos, di ba? They can play around. Pero once they do... ng Rita. Oo, kapag sila na yung dyan, kapag si Marcoleta na yung nag-VP, ito nga sinasabi ko, sa mga DDS din, sa mga INC din pala. For example, di ba, wag naman sana, kunyari, manalo si Sara, tapos ang VP niya si Marcoleta, tapos magkaroon ng disagreement. Kasi yung unit team nga malay ba natin ganyan mag-disintegrate ka agad? Magkaroon ng disagreement, then the DDS will start going after the INC. Diba? So sa akin ngayon magkabati sila ngayon, they align kung anong political objectives nila. Pero once sa future, kapag kunyari silang dalawa na yung magka-partner, hindi sila magkasundo, kumaga yung kinakapihan nila. Yeah. We saw with unity. Kung nangyari nga sa unity niyan, ano pa kaya kung itong DDS tsaka INC alliance kung sakaling mabubuo. Pero yun nga, like I said, para kay President Marcos, he doesn't need any new enemies So kung ano yung hinihingi ng INC, kung hindi naman illegal yung hinihingi nila or kung ano mang concession o kung ano mang might as well pagbigyan na lang. Kasi syempre medyo
medyo sa dami ng mga gustong pabagsakin siya, he doesn't need another big organization na going after him. Maganda kung maisa-sideline lang muna. I want to look at the other side of this equation. Sorry, Mark, I caught it because Attorney Falco is also joining us hopefully soon. So ayoko ubusin itong topic na because I'm sure he has a lot to say. But in the meantime, while ayan, si Attorney Jez is coming in. Attorney Jez! Na-miss ka namin! Ayun! Hello! Looking great, brother. Looking great, brother. Attorney Jez. Let's vote in. Yeah, we were talking about Marcoleta as kind of a kingmaker now, given the power of INC, given the disposition of things. How do you see this discussion of him as a potential VP? Sabi ko, baka pwede rin VP ng kabila. INC is in a very good spot now, aren't they? Anong basa mo dyan, Attorney Jed? I think INC is the kingmaker. Senator Marcoleta himself as a kingmaker, parang hindi. Kasi madaming naiinis sa kanya. He's very abrasive. They find him rude and disrespectful. So, kung siya yung kingmaker, baka hindi sila magpapabasbas. Baka yung INC lang ang kingmaker dyan. You're saying baka INC but not na. Sino kayang potentially ibang tao nila? I'm sure yung pool of talent nila medyo deep, diba? Baka Junior, Marcoleta Junior. Hindi din eh. Pero sa VP ni President, ni future candidate Sara Duterte, no? Presidential candidate. I can see it as a strong tandem, no? Kasi I don't think Marcoleta is naturally strong sa Vismin. Baka mas appeal siya sa Metro Manila, tsaka sa mga, let's say, middle class, upper middle class. You'd be surprised there are some educated people who like Marcoleta, ha? And so, baka yun yung kailangan. What's wrong? He's a legal luminary. Kaya nga, there's nothing wrong with that. I'm stating a fact. Ikaw ang Richard, ikaw ang nag-ano dyan. Nagbibigay ng dyan. Mali siya. Absolutely na. So, since si VP Sara, Vismin ang kanyang strong base or stronghold, that might be a good choice na si Senator Marcoleta kasi mahina sa NCRC si Sara Duterte. Paano naman si Aimee? Where I and me and myself? Jez, paano na si Aimee? Where does that leave Aimee now? Sabi nga nung isa, hindi ko yan tita. Sabi ng isa, hindi ko yan kapatid. I think sa ngayon, siya pa din ang pinapangakuan ni VP Sara. No? Internally sa kanila, I'm sure kay Aimee sa loob-loob niya, ako pa din ang choice ni Sara. So, umaasa pa din siya, I'm sure. Pero kung hindi man siya piliin, I have a feeling na she might just go wild, right? Wild card. Malay mo, tumakbo lang din siya for... Wilder than this. Yeah. I mean, what is wilder than in terms of running, hindi siya magpapapigil kung hindi siya kukunin ni Sara. I think kaya niyang tumakbo on her own. Wala siyang pake kasi, remember, safe siya. Safe siya sa senator. Hindi siya affected kung matalo siya sa 2028. So I think she has the guts to run VP or even president. Kung hindi siya kukunin ni Sara, ha? Mali mo. Tsaka age niya, no? I mean, she's gonna be like 80s na if she misses this, diba? Tama si Mark. Mark pointed that out. So, sorry guys, I'm asking attorney just kasi kakarating lang niya. But let's talk about this. Sara now openly saying handa na siya to take over and save the nation. Salvation Army. Anong tingin mo dyan, Attorney Jess? Isn't this gonna help Marcos the more? Kasi the more na hindi pabaksakin ni Marcos yung iba. Dahil sabi ni Marcos, bakit? Gusto niyo ba ito? Di ba? In a way, Sara is helping Marcos. Right? Sabi ni Marcos, gusto niyo ba talagang Duterte bumalik? Wala kayong choice. You have to stick with me. That's true. And you have General Browner talking in very cryptic terms. Pero sa atin, malinaw sinasabi niya na yung anti-China, the next candidate, etc. So it seems na Sara is strengthening that narrative for those who don't like BBM but are forced. Like me, ako, I'll be honest. Maganda din na we'll be honest as a group, di ba? I think the Pinklawans are in a quandary. May dilemma naman talaga eh. There's a dilemma whether or not to believe Zaldi and to clamor against BBM versus ang nakaabang kasi nga is more unacceptable to us. So there's really that dilemma as to what we'll do. But the choice is so clear so far, no? It's really just status quo. We just want more meaningful prosecutions, meaningful accountability.
talk more in detail about that. Chris, I want to take the Sara element. Is this really helping actually Marcos more than actually hurting Marcos? Well, tama si Attorney Chess. It does help BBM that Sara's still there. In a way, kasi nga, there's always the fear that the left o kaya yung mga Makabayan bloc are already calling for him to resign along with Sara Duterte. And it's the opposition or the pinks or the Dilawans that are in between and playing it safe na talagang parang, well, we'll take Marcos over Duterte any day because, you have one na at least kahit papano, medyo stable versus yung isa na unhinged. Di ba? Yung isa, normal. Yung isa mamamatay tao. Parang ang bilis ng choice eh. With regards to believing naman kasi the statements, I was saying earlier, just before you arrived, na pag pinakinggan mo naman yung mga statements si Zaldico, wala pa naman siya pinapakitang kahit na anong tunay na ebidensya. So, ang ginagawa lang niya is to cast doubt. That's about it. So, kung yan ba ang paniniwalaan natin para tanggalin si Marcos sa kanyang posisyon, mahirap yun eh. Kailangan hard evidence. And until the hard evidence showed up, it is status quo. As much as hindi natin ma-fathom yung idea o matanggap yung idea na, naku, baka maging presidente si Sara Duterte, mahirap din tanggapin ang hindi mo nakikitang ebidensya. Pipilitin mo ang wala, di ba? Yun ang problema doon sa pag-iisip ng mga DDS na parang, bakit hindi daw nakikita ng mga pink na kailangan tanggalin si Marcos? Eh kasi naman, tignan mo nga naman, meron pa tayong nakikitang ebidensya na matibay? Wala pa. Wala pa naman eh. Yun lang. Before I go to Mark, just I want to ask you, hindi ba Zaldico is actually helping yung enemies ng Dutertes in a way like he's actually making it more even less credible yung mga accusations against Martin Romualdez. It looks like the evidence is going to be even looking thinner and more flimsy because of the way is presenting this. Well, against Martin Romualdez talagang hindi naman na yun yung mas target niya. Actually, if you notice, medyo mabait siya with the statements about Martin Romualdez. Ang dinidiin talaga niya si PBBM. And of course, ang gambit pa din niya talaga, he's playing the court of public opinion. No? Ang problema, feeling ko lang ito yung gusto kong bagong ambag lang sa discussion, nagkakaroon ng scandal fatigue. Ang problema kasi kay Zaldico, nagtitingi-tingi ng pasabog na parang paunti-unti na hindi naman maganda yung pacing, hindi naman maganda yung episodes or series na honestly, may mga na nagsasabi sa akin na parang hindi na nila sinusundan yung last 2 or last 1 ni Zaldico kasi parang ano na, like parang paulit-ulit na daw ganon. When in fact, medyo may onting bago pero talagang hindi totally bago kasi nga parang talagang medyo paulit-ulit na yung sinasabi ni Zaldico. So, I think kung may regime change fatigue, kung may people power fatigue, that's one side of the coin. The other side of the coin, making it easier for PBBM or harder for the Dutertes to get what they want, is they're creating a scandal fatigue. Kasi wala talagang parang game changer na pasabog. Alam mo, dadagdag ko dyan, attorney, pag tinignan mo nga, yun ang problem eh. Yung mga sinasabi niya, magpapakita ko ng ebidensya. Tapos pag nakita mo, that's it? That's it? Putya talaga. I'm expecting yung talagang hard evidence na hindi mo matatanggi. Wala siyang pinakita ganun, number 1. Number 2, dahil wala palagi sinasabi, magpapakita siya, di ba? And then parang wala. Anong ginawa niya? Then he goes on an complete tangent. Now talking about the problem with onions, pricing of onions, rice. And you're like, I'm sorry, ano pinag-uusapan natin dito? One, like you said, fatigue. One at a time. Ang dami mo binanggit, wala ka pa pinapakita ebidensya sa mga nakaraan, nag-i-introduce ka na naman ng bagong kwento. Tapusin mo muna yung isang kwento, kompleto, and then move to the next one. Pwede bang turuan mo nga siya, si Zaldi, para namang ang hirap kasi ganito, tingnan mo, yung ginagawa ni Zaldi, how can, like, di ba tinatawag akong, I'm sure ikaw din, attorney, tinatawag kang Martin Defender, di ba? Pinag-iinitan ako. And I'm like, but how can I say na guilty to kung talagang wala? And like you said, mukhang naubusan ng bala si Zaldi kay Martin. Kaya ngayon, kay BBM na sabi niya, let's go for the bigger fish na. At saka mukhang nakakuha siya ng direksyon sa mga DDS, sa mga Duterte, na dito tayo, focus. Wag na muna si Martin, dito tayo mag-focus kay Duterte. Bakit ko nasabi yun? Bakit parang alam ng mga trolls si Duterte na may lalabas mo palang video si Zaldico? Inuunahan nila eh.
Meron pa daw pasabog. Like, paano na nalalaman Kasi to? I mean, may announcement. Oo, di ba? Kaya kitang-kita na ano to na this is all theatrics again. Playing to the audience. Tayo, taong bayan, tayong lahat. At pag nagbababudol ka, maniniwala ka sa mga ganyang pambubudol. Ikaw, Mark, sorry, I caught you kanina. Please. Itong kay Sandy, sa akin it could have been more effective kung talagang inamin niya maski yung role niya doon sa mga flood control na issue. Diba? Kasi yun naman ang unang tinitingnan ng tao yung sincerity mo sa mga nilalabas mo. Kung yung biggest na baga lahat na ibabalik tuloy sa kanya na paano mo masasabi na wala kang kinita doon sa buong doon sa buong flood control. Pero kung isipin niyo kung nagsimula siya na I'm sorry na ganito yung kinuha ko, ganito yung kumita yung ganyan. Kinuha namin contractor yung SunWest, nagsagasa kami ng mas kapanipaniwala sana yung kanyang unang statement. Pag nagsalita siya ng panibago na pointing to whoever, kung kay BBM, kay baka mas kapanipaniwala pa yung statement. I think doon part siya he fell flat on that dahil doon sa part na yon. And tama nga sinasabi niya, parang medyo siguro baka may soft spot pa siya kay Romualdez kaya. Baka medyo, kasi tagal nito nagsama di ba? Isipin mo 3 years, syempre, di ba? Di ba? Kaya medyo may soft spot pa itong si Zaldi kay former Speaker Martin Romualdez. Si BBM naman ang mahabol sa kanya dahil syempre si BBM yung may So clearly this is a political thing, right? Because with Martin, he needed to provide something that meets the quantum of evidence, right? But Martin is no longer a major political factor in the way BBM is. With BBM, all you need to do is just attack him politically kasi legally, medyo malabo na for ICI to hold BBM accountable. So this clearly is a communications politics game. May dadagdag pa akong isa. Kasi I want to commend din yung Palacio, yung si BBM, dahil doon sa kanyang mga videos na may eksena nilalabas. Kasi ganun yung laban ng kabila Explain mo nga, Mark. Sorry. You're the expert. Paki-explain. What do you think is going on here? Nagigets na nila na kapag yung kalaban, si Zaldico, nakaka-anim na videos na maiiksing videos, tas ang daming suntok sa kanya. Tapos siya, parang sumagot siya, isang malaki ang press con, tapos ang daming mga reporters pa, mga ang hirap Unlike nung gagawa siya ng video na magbibigay siya ng update, maggagawa siya ng mensahe kay Zaldico, isang video, gagawin nila, i-upload nila, yun ay iikot sa media. Walang problema. Mas madalas siya magagawa. And yun ang naging problem nitong in the 90 days, nitong sa flood control na investigasyon na ginagawa nila. Although gumagalaw, although may nakasuhan na at may mga makakasuhan pa, kulang sa update yung mga tao Iba kasi pag si BBM yung nagbibigay ng update, ito na yung nagawa natin, ito na yung natin. Kasi people are counting on him na panagutin yung mga nahuli, yung mga involved dito sa flood control. Kung hindi siya palaging nakikita at ang naririnig ay puro yung mga nasa kabilang side, yung mga nagpapa-interview, yung mga, sila Malutikia na yan, sila Mike Defensor na yan. Kung puro sila yung naririnig sa news, di ba? Humihina yung tao na iniisip na walang ginagawa yung Pangulo. Pero ngayon, nakailang video na siya, di ba? Pangatlo na yata yun, na kung saan sinabi niya. You think kung may advice ka, anong style dapat ni BBM? Okay, he should have done that earlier. He should have done that earlier. Tapos palaban pa siya. Ang ganda nung sinabi niya, di ba? Lumapit sa kanya yung tao ni Zaldico, tapos gustong ipalit yung, kumbaga, titigil sila sa paglabas ng video, basta wag yung passport. O ngayon, kumbaga, binabalik niya kay Zaldico, ikaw, kaya mong mag-claim sa akin nang walang ebidensya, o kaya ko din mag-claim sa iyo na hindi ko kailangang ipakita yung ebidensya. Di ba? Bahala na yung taong bayan kung sino paniniwalaan sa atin. Kumbaga, two can play at that game. Kasi ang nangyayari, si Zaldico lang yung labas ng mga claims niya na wala naman siyang hard evidence to show. Si BBM kaya din gawin yun. At mas makapangyarihan yung kay BBM dahil meron siyang bully pulpit bilang presidente. Kahit anong sabihin niya, i-cover ng lahat ng media, lalabas sa So, dapat dalasan ni BBM yung ganun. He is speaking directly to the public and getting his message across and countering yung mga... Ngayon, pag naglabas si Zaldi uli, iisipin ng
Kaya mo lang ilalabas yan kasi ayaw mong ma-cancel yung passport mo, sabi ni BBM. So meron ng ganung naglalaro sa utak ng ibang tao kapag maririnig nila yung sasabihin ni Zaldi. So yun yung mga counter na dapat ginawa niya siguro early on pa. Diyan din magaling si Digong Diba? Si Digong nun, pag may kaaway siya. Natural si Digong attention economy expert yun So kapag hindi niya masagot, si Harry Roque yung sasagot. So may na-perfect nila yun ng panahon niya So ngayon si BBM, kailangan niyang gawin yun. It's not enough na investigahan lang niya itong nangyayari. Yung communication side, kailangan ipaalam mo din sa tao na may ginagawa ka pagdating dito sa flood control. At merong patutunguhan na maganda yung investigasyon. Okay, so kasama rin natin, nandyan si Oli Fulgencio, IB Alfonso, Agapi Jan Lagon, Aral Lara. Nandyan rin si Apple Nash, Saturnina Talukod, hi to Alicia Lake, Elmer Pinaranda, Elsa Hoffman, Susan Kinya Madriaga. Nandyan rin si Anjang Aison, Franz Cesar Galang, Maan Shine. Nandyan rin si Maricel Dizon, Tikya, Luisito Niedo, Jeso Chaya, hi to Juani Tan, CVD, Sally Abuan Mills, Robina Cuba, Nick Policarpo, and hi to Tess Tamaliwan. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, sa araw na ito ay dinadalangin namin ang iyong banal na pag-iingat para kay Pangulong Bongbong Marcos. Naway bigyan mo siya ng karunungan sa bawat desisyon, lakas sa bawat hamon at katatagan ng loob sa kabila ng mga pagsubok at pagbatikos. Ilayo mo siya sa anumang masasamang plano, kapahamakan o pagtatangkang pumigil sa kanyang layunin para sa bayan. Pagpalain mo ang kanyang pamumuno ng may integridad, katapatan at malasakit para sa sambayanang Pilipino. Patubayan mo siya sa daan ng kapayapaan, katarungan at pag-asa. Naway maramdaman niya araw-araw ang iyong presensya, proteksyon at gabay. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa paglilingkod sa bayan, sama-sama tayong tumindig. Sa hirap at ginhawa, ating itaguyod. Pangulo'y ating suportahan sa kanyang adhikain. Para sa Pilipinas, ating pagtulungan. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y mag-iisa. Sa kanyang pamumuno, ating itaguyod. Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol. Mga programa at proyekto ating suportahan para sa ikabubuti ng ating pamayanan. Sa pagkakaisa, ating itaguyod ang bayan. Tulungan ang Pangulo sa kanyang tungkulin. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y makiisa. Sa kanyang pamumuno, ating itaguyod. Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol. Sa bawat desisyon,
para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y makiisa sa kanyang pamumuno. Ating itaguyod Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol.